kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos tanggalan ng koneksyon sa kuryente at internet ng Israel ang Gaza para makatulong sa kanilang ginagawang opensiba sa Hamas, ay kaagad na may umangal sa Estados Unidos na isang politiko. Ayon sa kanya, hindi umano makatao ang ginagawa ng Israel sa pagputol sa koneksyon pangkomunikasyon. Kaagad na lumawak ang usaping ito hanggang sa marami na ang nanawagan sa may-ari ng Tesla at SpaceX na si Elon Musk. Ayon sa kanila, sana'y makatulong ang kanyang satellite internet na Starlink sa pag-restore ng koneksyon sa Gaza. Hindi nagtagal ay nabasa ng lahat ang pinost ni Elon Musk na gusto nitong bigyan ng internet connection ang lugar sa Gaza. Kaagad naman itong sinagot ng Communication Minister ng Israel at sinabing kung sakaling itutuloy ng Starlink ay gagawin ng Israel ang lahat para mapigilan ang plano na ito ni Elon Musk. Maaari niyang gamitin ng Hamas ang koneksyon sa internet na i-restore para sa patuloy nilang pag-atake sa Israel. Ayon sa mga analyst sa sitwasyon ngayon sa Gaza, kahit daw nagustuhin man ni Elon Musk na mabigyan ng internet connection ng lugar, pero mukhang imposible itong mangyari dahil sa kontrolado ng Israel ang lahat ng ipinapapasok sa loob ng Gaza. Paano raw makakapasok ang mga terminals at dishes ng Starlink sa Gaza para magamit sa pagkalap ng signal kung bantay sarado naman ng Israel ang lugar? Kung sakaling maipapasok man daw ang mga kagamitang ito, paano naman daw ito gagana dahil wala na silang kuryente doon at pati gasolina ay halos wala na rin? Siguradong magkakalamat ang relasyon ng Israel at ni Elon Musk sakaling itutuloy talaga nito ang planong pagbigay ng high-speed internet connection sa loob ng Gaza. Dati nang pinasakay ni Elon Musk sa kanyang electric pickup na gawa ng Tesla si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ang asawa nito. Kaya siguradong maaapektuhan ng anumang planong deal ng kumpanya ni Elon sa bansang Israel pag sakaling itutuloy niya talaga ito dahil sa hindi ito pabor sa interes ng Israel. Samantala, kahit na nagbutuhan na sa United Nations para itigil na ang giyera sa Gaza, ay wala pa ring balak at talagang hindi titigil ang Israel hanggang sa makamit nila ang kanilang gusto na maubos ang Hamas at mga kuta nito. 120 na mga nasyon ang pumayag na itigil na ang giyera. 14 ang humindi at pumabor sa Israel. 45 ang nag-abstain. Kasama na dito ang Pilipinas. Ayon kay Netanyahu, kung hindi noon tumigil ang Estados Unidos matapos mangyari ang Pearl Harbor, ay ganoon din ang gagawin ng Israel. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. A war for our common future. Alam ng Israel na babalik lamang sa dating sitwasyon na maya-mayay. Pinapaliparan sila ng rockets ng Hamas hanggat hindi nila mauubos ang miyembro nito at masisira ang kanilang mga tunnels. Ano na ang magagawa ng mga pumabor sa pagpapatigil sa giyera kung hindi naman ito susundin ng Israel? Siguradong tatagal pa to at mataas ang posibilidad na kakalat pa ang giyerang ito habang patuloy na pumapasok ang IDF sa loob ng Gaza Strip. Baka konting panahon na lang ang hihintayin at Hezbollah na naman o mas malala pa ay Iran na ang kakaharapin ng Israel sa giyerang ito. Ikaw, sa tingin mo ba'y papalapit na ang World War III? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.